Nakilala ang pangalang Marcos sa korupsyon, isa sa dahilan kung bakit pinatalsik ang diktadoryang Marcos noong 1986. Ito ang tila pinipilit burahin ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na nangako ng isang malinis daw na pamamahala. There should not be any place for corruption. Ngayong nangangalahati na ang kanyang termino, kumusta ang pagsugpo sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr.? Di nawala yung corruption, lalong lumala nung umupo siya. Alamak po siya sa ngayon sa termino ng ating ngayong Pangulo na si BBM dahil nilagay niya ang kanyang mga kaibigan, mga kadikit, mga kanegosyo upang mas siguro, mas mapagiting pa yung kanilang pagiging korap. Hindi katakataka na sa tingin ng publiko, talamak pa rin ang korupsyon at pagpapabor sa malalapit na kaibigan at kaalyado ng Pangulo. Halimbawa na rito ayon sa bagong Alyansang Makabayan, ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Binuo ito gamit ang pera ng bayan, pero tila malalapit na kaibigang negosyante raw ang makikinabang. Nariyan din daw ang issue ng PhilHealth funds na gustong ilipat sa pamahalaan at gawing pork barrel fund. Ang mga malalaking kontrata sa pamahalaan, yung mga pagbenta ng ari-arian ng pamahalaan, yung mga public utilities na dapat ay may control ang pamahalaan, binibigay sa mga malaking negosyo, mga crony ni Marcos Jr. Kaya itong malapot na ugnayan ng malaking negosyo at ng mga matataas na opisyal ng bayan, yan ay simptomas po ng matinding korupsyon sa pamahalaan. At the same time, yung krisis po ng burokrata kapitalismo. Tila nakikinabang araw ng husto ang pamilyang Marcos at mga crony nito mula nang maupo sa pwesto. Pati ang ill-gotten wealth noong panahon ni Marcos Sr., unti-unti na raw nababawi sa pagkapanalo ng mga kaso nila sa Sandigan Bayan. If there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them. Isang araw sa sukatan na seryoso si Pangulong Marcos Jr. sa laban sa korupsyon ang pagpupursigi sa questionableng paggasta ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero tila hindi rin daw pursigido ang Pangulo sa usaping impeachment. Kung seryoso siya sa korupsyon, dapat gumugulong na ngayon yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na alam naman natin na malaki yung record niya ng corruption. Itong kanyang mga public pronouncements ang ginagamit na dahilan ng mga senador para i-delay at hindi matuloy itong impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Pero bakit ba ayaw o tutol si Bongbong Marcos Jr. dito sa impeachment? Kasi ayaw niya na tumindi itong pag-aaway ng mga nasa kapangyarihan dahil in the end, pwedeng mag-backfire sa kanya ang usapin. Totoo, may maanumalyang paggastos ng confidential funds, pero mas malaking usapin yung korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Marcos Jr. Ang budget ng pamahalaan ay dinisenyo para sa pork barrel. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, lumobo ang pondo para sa mga alokasyong hindi nakaprograma. Opisina rin ng presidente ang may pinakamalaking ginastos na confidential and intelligence funds noong 2023 na lampas 4.5 billion pesos. Dagdag ng bayan, namamayagpag din sa termino ni Marcos Jr. ang mga dinastiya. Imbis daw ilaan ang pera ng bayan para sa mga serbisyo, nananatili ito sa iilang pamilya. Ganito ang kalakaran mula national hanggang sa mga probinsya, gaya na lang sa Panay. Inigipit ng pinaka-powerful o yung kumokontrol ng politika sa Iloilo City na isang political dynasties, yung mga Treñas. Ang naiipit dito yung mga programang para sa sambayanan sana o para sa mamayang Ilonganon. Halos lahat ay kontrolado nila. Ang mga pinapatupad na batas dito ay yung para sa interes ng iilan lamang. Ito yung totoong mukha ng political dynasties. Kaya hindi magkaroon ng tunay na kunlaran at kaginhawaan sa ating bayan. Ang yaman ng ating bayan ay kinakamkam ng mga nasa kapangyarihan, lalong-lalo na ng mga political dynasties. Dagdag ng bayan, pinapakita lang na nagpapatuloy na korupsyon, kronismo at dinastiya ang mas malalapang problema sa sistema ng bansa. Tayo, sinasabi natin, ang usapin ng korupsyon, hindi simpleng panagutin mo lang ang isang individual, ang ilang mga nasa kapangyarihan. Kailangan na wasakin natin itong bulok na sistema na meron sa ating bayan. Kaya tama yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat ibasura yung burokrata kapitalismo o yung paggawa sa ating politika na isang negosyo instead na public service. Ito si Adrian Puse kasama si Ria Padilla at ang Panay Today, nag-uulat para sa Alab Zona Special. Nakilala ang pangalang Marcos sa korupsyon, isa sa dahilan kung bakit pinatalsik ang diktadoryang Marcos noong 1986.
Ito ang tila pinipilit burahin ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na nangako ng isang malinis daw na pamamahala. There should not be any place for corruption. Ngayong nangangalahati na ang kanyang termino, kumusta ang pagsugpo sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr.? Di nawala yung corruption, lalong lumala nung umupo siya. Malamang po siya sa ngayon sa termino ng ating ngayong Pangulo na si BBM dahil nilagay niya ang kanyang mga kaibigan, mga kadikit, mga kanegosyo upang mas siguro, mas mapagiting pa yung kanilang pagiging korap. Hindi katakataka na sa tingin ng publiko, talamak pa rin ang korupsyon at pagpapabor sa malalapit na kaibigan at kaalyado ng Pangulo. Halimbawa na rito, ayon sa bagong Alyansang Makabayan, ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Binuo ito gamit ang pera ng bayan, pero tila malalapit na kaibigang negosyante raw ang makikinabang. Nariyan din daw ang issue ng PhilHealth funds na gustong ilipat sa pamahalaan at gawing pork barrel fund. Ang mga malalaking kontrata sa pamahalaan, yung mga pagbenta ng ari-arian ng pamahalaan, yung mga public utilities na dapat ay may control ang pamahalaan, binibigay sa mga malaking negosyo, mga crony ni Marcos Jr. Kaya itong malapot na ugnayan ng malaking negosyo at ng mga matataas na opisyal ng bayan, yan ay simptomas po ng matinding korupsyon sa pamahalaan. At the same time, yung krisis po ng burokrata kapitalismo. Tila nakikinabang araw ng husto ang pamilyang Marcos at mga crony nito mula nang maupo sa pwesto. Pati ang ill-gotten wealth noong panahon ni Marcos Sr., unti-unti na raw nababawi sa pagkapanalo ng mga kaso nila sa Sandigan Bayan. If there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them. Isang araw sa sukatan na seryoso si Pangulong Marcos Jr. sa laban sa korupsyon ang pagpupursigi sa questionableng paggasta ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero tila hindi rin daw pursigido ang Pangulo sa usaping impeachment. Kung seryoso siya sa korupsyon, dapat gumugulong na ngayon yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na alam naman natin na malaki yung record niya ng corruption. Itong kanyang mga public pronouncements ang ginagamit na dahilan ng mga senador para i-delay at hindi matuloy itong impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Pero bakit ba ayaw o tutol si Bongbong Marcos Jr. dito sa impeachment? Kasi ayaw niya na tumindi itong pag-aaway ng mga nasa kapangyarihan dahil in the end, pwedeng mag-backfire sa kanya ang usapin. Totoo, may maanumalyang paggastos ng confidential funds, pero mas malaking usapin yung korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Marcos Jr. Ang budget ng pamahalaan ay dinisenyo para sa pork barrel. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, lumobo ang pondo para sa mga alokasyong hindi nakaprograma. Opisina rin ng presidente ang may pinakamalaking ginastos na confidential and intelligence funds noong 2023 na lampas 4.5 billion pesos. Dagdag ng bayan, namamayagpag din sa termino ni Marcos Jr. ang mga dinastiya. Imbis daw ilaan ang pera ng bayan para sa mga serbisyo, nananatili ito sa iilang pamilya. Ganito ang kalakaran mula national hanggang sa mga probinsya, gaya na lang sa Panay. Inigipit ng pinaka-powerful o yung kumokontrol ng politika sa Iloilo City na isang political dynasties, yung mga Treñas. Ang naiipit dito yung mga programang para sa sambayanan sana o para sa mamayang Iloilo-Ilonganon. Halos lahat ay kontrolado nila. Ang mga pinapatupad na batas dito ay yung para sa interes ng iilan lamang. Ito yung totoong mukha ng political dynasties. Kaya hindi magkaroon ng tunay na kunlaran at kaginhawaan sa ating bayan. Ang yaman ng ating bayan ay kinakamkam ng mga nasa kapangyarihan, lalong-lalo na ng mga political dynasties. Dagdag ng bayan, pinapakita lang na nagpapatuloy na korupsyon, kronismo at dinastiya ang mas malalapang problema sa sistema ng bansa. Tayo, sinasabi natin, ang usapin ng korupsyon, hindi simpleng panagutin mo lang ang isang individual, ang ilang mga nasa kapangyarihan. Kailangan na wasakin natin itong bulok na sistema na meron sa ating bayan. Kaya tama yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat ibasura yung burokrata kapitalismo o yung paggawa sa ating politika na isang negosyo instead na public service. Ito si Adrian Puse kasama si Ria Padilla at ang Panay Today, nag-uulat para sa Alab Zona Special.